Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman, at welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel na kung saan ay sasagutin ko ang inyong mga katanungan. At bago po tayo magpatuloy ay gusto ko lang muna basahin ang katanungan ni X Hanalu. Sabi niya, "Sir, ano pong gawin para lumambot pagkasanang ang 1911?" At ito, nasagot ko na ito ng mga 2 beses o 3 beses, matagal na. Pero hindi na, yung iba natatamad ng maghanap ng mga videos natin luma. So, sasagutin na lang natin ito. Okay, bago natin yan bigyan ng kasagutan, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa patuloy ng pagtaas ng ating mga subscribers. Yan ay dahil sa inyong pagsishare. Maraming salamat, at sa mga paglalike ng ating mga videos. Lalo tigit, maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads, dahil ang ating YouTube channel ay pang charity natin sa ating mga beneficiaries na anak ng single parent. Sila po ay 6 na mga estudyante na binibigyan natin ng at least may pambaon sila araw-araw. At ang hindi pag-skip ng ads ay nakakadagdag sa ating revenues. Lalo tigit, maraming salamat doon sa mga nagpadala rin ng cash dito sa ating GCash number. Yan po ay nakatulong sa mga pambaon. At maraming salamat kay Noli Peace America na nagpadala naman doon sa ating premiere videos na kung saan ay nagamit naman natin sa eyeglasses ng isang bata at mga pambili ng school supplies. Okay, at maraming salamat din kay Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Jubil Platon. Okay, ang Panginoon na lang ang bahalang gumanti sa inyong mga kabutihan. Sana marami pa ang may puso na pagtulong. Okay, so punta na tayo sa katanungan ni X Hanalu. Okay, paano gawin para lumambot pagkasa ang 1911? Okay, wala tayo baka tayo mabas, wala tayong 1911, pero i-demo ko na lamang sa paggamit ng ibang baril. Pareho lang naman yung mga pistol na yan. So, ayan. Ang pagkasa ay matigas. Matigas daw. So, meron lang akong gustong iano sa inyo na i-picture sa inyo, na ipaliwanag sa inyo na 2 spring. Hindi lamang recoil spring ang nakakapagpatigas sa mga pistol, lalo tigit sa mga 1911. Ang 1911 ay mayroong recoil spring na 16 pounds. 16 pounds talagang standard niyan. Ngayon, makakabili kayo ng isang set niyan. Meron niyang 14 pounds, 14.5, ganyan. Meron diyang makakabili kayo ng isang kit na 5. Meron makakabili kayo ng isang kit na 3 ang kasama. Merong 16 pounds, 15 pounds, 14 pounds, 13 pounds, 12 pounds, ayan, hanggang 11 pounds, mayroon pang 10 pounds. So, dapat alam natin kung saan ginagamit yan. Dahil kung papalitan naman natin ito ng sobrang lambot, ay lalakas ang recoil nito. Lalakas ang recoil. Kaya yung iba, tinutune up nila sa lakas ng bala nila. Okay, alalahanin natin na ang bala ay merong minor load, merong major load, merong combat load. So, pag mga combat load yan, ay talagang dapat yan ay matigas ang spring. So, kung mga factory load, ang advice ko ay hanggang 14 pounds. 14 pounds. Okay, sa mga minor loads, ay ang advice ko ay 12 pounds, mga minor loads. Pero dapat ay lalagyan natin ng shock buff. Shock buff para maproteksyon na naman yung ating slide. Ano ba yung shock buff? Yung nakalagay dito sa kanyang ito yung shock buff, kagaya nito, sira na. Ito. Yung nilalagay dito. Para ito ang nagpoproteksyon sa banggaan banggaan nito
at saka banggaan ito dito. So, yan ang nagpo-protection kasi yan ay andi dito yan. Nakaganyan yan dito. Nakaganyan yan dito. Yan ay makunat na rubber. So, pag wala kasing pag wala kasi yan, maaring masira. It's either na masira ito. Okay? Masisira yan. At saka ramdam natin yung banggaan ng bakal. So, yun. Ang mas maganda kung magpapalit kayo ng malambot na recoil spring. Maglagay kayo ng shock valve. Protocol yan. Para maproteksyon na natin yung baril. At mararamdaman din natin, kung ramdam natin yung sipa dito, mararamdaman ninyo dito yan. Ang ibig sabihin yan, masyadong malambot naman yung inyong recoil spring. Ramdam ninyo dito yan kasi dito kayo nakahawak, mararamdaman ninyo yan dyan. Kaya yan ay tinutune up yan. So, hindi rin maganda ang masyadong malambot. Hindi rin masyadong maganda ang masyadong malambot na recoil spring kung malakas ang inyong bala. Okay? Kaya ulitin ko, kaya nagpapalit ng malambot na spring o mahinang recoil spring ay dahil pag mababa ang powder ng bala. Kasi pag mababa ang powder ng bala ay tanggaling ang ating slide ay hindi maka-open ng sagad. Hindi maka-open ang sagad at malalaman niyo yan pag kayo ay may balang isa lang ang nakalagay sa sa magazine, hindi mag-open chamber yan. O di kaya hindi tatalsik yung basyo, babalik na yung slide, hindi makakasagad ng kumbaga hindi siya makakasagad ng atras. Okay, so yun ang isang yun ang isang dapat nating malaman sa pagpapalit ng mga malalambot na spring. Dahil hindi tayo palit ng spring na hindi naman naka-tune up. Kaya yung iba, pinipintasan yung 1911 kasi hindi nila alam ang pag-tune up. Palit sila ng spring. Ngayon, nagkakamero ng malfunction yung kanilang baril. So, ayun ang mga kalimitang nangyayari. Kaya, nagkakamero ng problema ang 1911. So, pagka hindi kayo marunong mag-tune up niyan, ay magkakameron talaga ng problema. Magkakameron ng problema ang inyong mga firearms. Magmamalfunction yan. So, dapat yung spring na ilalagay ninyo naka-tune up din. Okay? At tingnan ninyo kung pag ipinutok ninyo, kung maganda ba ang pakiramdam ninyo. Kayo makakapagsabi niyan eh. Hindi naman gunsmith ang makakapagsabi niyan eh. Maliban lamang kung matitesting ng gunsmith yan. Kung maganda ba ang kontrolado ba niya ang recoil o sobrang lakas ng recoil, nasa spring din yan eh. So, pero ang isang siyempre, ang isa talaga nakakaano ng niyan, ng recoil niyan ay yung spring nito. At titingnan din ninyo yan, kung wala namang sabit yung kanyang slide, baka naman kaya matigas kasi may sinasabitan, titingnan din ninyo. At ang isa pa, na isang spring pa na nakasalala yung tigas ng pagkasa, yung spring ng hammer o yung tinatawag natin na main spring. Ito. Dahil ang nagpapatumba para mag-reset ng hammer ay itong slide. Itong slide, batigas yan, oh. Ito, wala na itong spring, ha. Wala na itong spring. Pero, pag matigas yung inyong slide, yung inyong main spring, ay matigas yan ikasa. Matigas ikasa yan. So, pagka matigas yan, ay yung iba, pinapalitan ito ng kasi ang standard ng mga 1911 ay 25 pounds ito. 25 pounds. Pero yung iba nagpapalit ng hanggang 19 pounds. Lalo yung mga shooter. Para nga, madaling ikasa. Ito. Madali itong itumba. Siyempre, pag malambot yung spring nito, dito, madali siyang itumba.
madali siyang itumba nitong slide. Kasi slide ang nagtutulak dyan eh. Ito, slide ang nagtutulak dyan. O yan o. Slide ang nagtutulak dyan. So yun, nagpapalit. Pero, ang isang magiging problema naman ninyo dyan ay yung inyong primer. Inyong primer. Baka naman mag-misfire. So, ang advice ko kung kayo magpapalit ng mga 18 pounds na mainspring, ay siguraduhin ninyo na yung inyong mga primer ay light primer. Kasi mayroong mga hard primer. May mga hard primer at may mga light primer. So siguraduhin ninyo para hindi kayo mag-misfire. Okay, so pag nag-misfire yan, ibig sabihin, mahina ang inyong mainspring, mahina ang palo ng hammer. Siyempre, pag hina nito, mahina ang palo ng hammer. So, yun ang mga ginagawa ng mga shooter. Nagpapalit nito ng 18 pounds. Okay, so ano pa yung mga minor naman? Punta naman tayo sa mga minor. Yung mga minor naman, itong part na to ay kanilang pinapalis ito para itong lugar na ito, kasi yan ay ito. At binabawasan nila ng kaunti itong ibabaw na to. Kasi pagka sobrang niyan, ayan, pagka sobra yan, dapat yan ay hindi naman yung sobrang taas yun. Pag sobrang taas yun, ay medyo nakakahirap din ang tigas. Kaya yung iba, pinapalis itong tapat na to. Papalisin yan. Pero wag ninyo susobrahan, hindi magre-reset yan. Mag-full automatic yan pag sinubrahan ninyo itong lugar na to ng hammer. Pinapalis nila yan. Ito, pinapalis nila yan. At saka ang isa pa na pinapalis nila ay yung retainer ng piston ng firing pin. Itong kanto na ito, pinapalis din nila yan. Palis at kanilang, kumbaga ay tinatanggal nila yung talas, papalisin yan. Nakakatulong din yan. At papakinisin yan para maganda yung slide ng atras ng slide. So yun ang mga minor na medyo nakakatulong. Pero ang major diyan ay yung dalawang spring. Ang isa pang minor na nakakatulong diyan ay yung pull length spring guide rod. Kasi pagka wala yun, ay ang spring ninyo ay gumaganya sa loob. Okay, na-explain ko na ito. Pero pagka yan ay may sa loob, may guide rod yan, ang inyong spring ay hindi nagiging bula-bulati. Kaya yung ibang spring, pag tinanggal ninyo, ay ganito na ang itsura. So, ang isa pa, ang tawag ng iba dito ay stabilizer. Pero talaga ang tawag dito ay full length recoil spring guide rod. Full length, okay? Recoil spring guide rod ang tawag dito. So, isa rin yan sa nakakatulong para gumanda ang laro ng mga slide. So, yun lang ang Yung iba naman na mga nagmo-modified, nagpapalit ng malambot na spring, pero naglalagay ng compensator, modification na yan. Lalagay ng compensator kasi ang compensator nakakapagpahina ng blowback. Kasi basag yung niya dito, yung tulak ng kanyang pressure dito, basag. Kasi ang nagtutulak nito ay yung pressure niya. Siyempre pag tulak pa una, may pressure naman patras yan. Basag na yung dito. Yung pressure dito, hindi na sulit na paarap na ganun, kundi sumabog na dito sa bandang dulo. So, humihina ngayon ang recoil nito. Pag humina ang recoil nito, magpapahina ngayon ang spring. Pag humina yung spring, malambot ikasa. Yung iba naman, nagbubutas dito. Yung tinatawag natin na hybrid. Binubutas-butasan ito. Tinatabas yung kanyang slide. Tapos lalagyan ng butas-butas yan. Isa pa rin yun na nakapagpahina ng blueback. Pag humina ang blueback,
hindi niya kayang i-atras yung spring. So, magpapalit ng malambot ng spring at pag lumambot yung spring, malambot ng ikasa. So, yun ang mga optional dyan. Yun ang mga ginagawa ng mga shooter. So, magiging modified na yung inyong baril o hybrid. Hindi na mapapasali sa mga standard. So, ayun ang mga ayun ang mga optional na ginagawa. So, sana, maunawaan ninyo yung aking sinasabi at matutunan din ninyo. At kung meron pa kayong alam na ibang pamamaraan, ay i-comment din ninyo para ma-share natin sa mga videos. Hindi ko naman sinasabi na lahat ay alam ko. Baka may alam pa kayo na iba. Nakalimutan ko lang o talagang hindi ko alam. Isabihin ninyo para ma-comment natin sa sa ating mga viewers. Okay, bago ako magtapos ay gusto ko lang basahin ang ating mga community spotlight ngayon. At inulit ko, please pasyalan ninyo kung kayo taga Mindoro, pasyalan ninyo ang aming negosyo dyan, Papa Burgers sa Albarci Street, Pinamalayan Oriental, Mindoro. At maraming salamat kay Lasak Hunter na nag-comment siya, napadalaw daw siya doon. At support natin yung Lasak Hunter YouTube channel. Okay, ang ating community spotlight ay weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Si Gameboy ay may 58 engagement. Shout out sa iyo, Gameboy. Si You Steady ay may 1 ang engagement. Shout out sa iyo, You Steady. Si JR10 Chuduski ay may 48 ang engagement. Shout out sa iyo, Chuduski. At si Kablas ay may 1 ang engagement. Shout out sa iyo, Kablas. At si Milo Maranan ay may 50 engagement. Shout out sa iyo, Milo Maranan. Okay, yan lamang at mag-share lamang kayo ng ating mga videos, mag-comment at patuloy lang tayong sumuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. God bless us.